Okay, so review ulit tayo ng power amp na JBL PH4800. Ayan. So 4 channel siya. Ayan. So yan yung kanyang loob. Yan yung kanyang loob. Ayan. 1, 2, 3, 4 or A, B, C, D. Ayan, yun ang kanyang sabi dito. A, B, C, D. Ayan. Okay, so isang kanyang loob. Ayan siya, ayan siya. So, ang naging issue nito guys, pumutok yung capacitor dito. Yun, nagpalit tayo. Sino yun ang mga basyo natin ng capacitor? Yun, sabog yan, oh. Ayan. Sumabog yung 2 piraso. Dalawa yan. Kaso, pinalitan natin yung 6. Yan, 6 yung napalitan natin. Okay, so, ito. Ayan, kanyang loob. At ito yung kanyang transformer na ang lapad. Halos 8 inches yata yan. Ayan. So, yun yung kanyang supply. 17017, 78, 39, 0. Ayan. So, para sa high voltage yung 78, para sa low voltage naman yung 39. Yan, magkabilaan. Okay, so pakitingin na lang, hindi ko na isa-isahin. Yan, tapos ayan siya, yung loob. Ang ginamit na output dito ay, kita ba, ayan, NGW0281G. So yung partner niya ay katulad nito, NGW0302G 0302G. So ito yung, tama ba, ito yan, ito yata yung NPN, ito yung PNP. Yan, ito yung NPN sa baba, ang PNP sa ilalim. So ganun din dito sa kabila naman, ito yung NPN. I-correct ko na lang mamaya guys kung tama ba yung sinasabi kung ito yung NPN. Ito naman yung PNP. Ayan. So magkabilaan kasi yan. So 8 pairs bawat channel. Okay? So ang ginamit na capacitor dyan ay 15,000 by 50 volts. 8 pieces. Sa dalawang channel. Sa dalawang channel 8 pieces din. So yan, bali siya. Yan. So yan kanyang buffer circuit or input circuit ng ating power amp. Yan. So class H power amplifier. So yung kanyang low voltage at high voltage supply, yung kulay white ang high voltage, ang low voltage naman ay yung kabila. Ay, ano kaya yun? Yung blue, ang low voltage. Ayan. Okay. So, yung kanyang loob. Ito pala. Bali, ang dahil palang ginamit dyan ay 4. So, 2 dito. 2 rin dun sa kabila. Lagyan natin ng lights. Ayan. 2 sa kabila, 2 rin dito. Ganon din dito sa kabila. 2 rin doon, 2 rin dito. So bali 4 na bridge type diode. Andyan yung sa AC relay. Ayan, andyan siya. May NTC doon, ang laki. Yan. Sa mga ginamit na resistor, kulay brown. Ayan, kulay brown na resistor na ginamit. Okay, silipin natin yung likod. So ito pala yung harap niya. Yan yung harap. Volume ng channel A, channel B, C, D. Ayan. PH4800. Okay, andito yung kanyang likod. So, speak on C, speak on D. Channel C, channel D. So, nandito yung kanyang input ng D at input ng C. At bawat channel may kanya-kanyang link.
Ganon din yung kabila. Input B, input A. At may kanya-kanyang link. Tapos mayroon siyang, ito yung kanyang selector mode ng parallel or bridge. So yung kanyang sensitivity ay 1.414 volts, 1.0 volts at 0.775 volts. So ang setting nila ay nasa 1 volt dito sa channel A and B, channel D and C. Sa B and A ganun din. So naka-parallel yata dito naka-parallel dito. Yun, parallel din pala dito. So parehas lang yung setting nila. Naka 1 volts din dun dito sa sensitivity. Ayan. Binding post at mayroong speak on terminal. Nandun sa kabila. Ayan. So, ito may blower. May blower. May blower. At may blower. So bali 4 na blower. At yan yung kanyang control. Balot na balot ng plastic. Okay. So JBL PH400. Ayan siya, 4 channel. Ayan. Yan yung mga hindi pa nakasilip na ganitong model. Ayan na. Silipin natin. Siguro bukas ko na ito i-sound check. Ipa-plug in lang natin ngayon. Try lang natin. At least hindi siya mag-protect. At least hindi siya umusok. At least hindi siya sumabog dapat. Ayan, mag-plug in natin. So nakapatay yung switch. Plug in natin. Ayan. So power on. Dapat hindi siya mag-protect at hindi sumabog. Okay, power on. Ayun. Naka-protect. Ayun. Okay, normal. Normal yung operation. At okay, normal. Okay, so ayan, yung napansin nyo naman, medyo mababa yung kinabit nating capacitor at mas pandak siya. Ayan, halos 3/4 yung kanyang diferensya sa tangkad. Pero napansin ko mas maganda yung mas mabigat pa nga yung pandak na yan. Pero di hamak na mas mabigat kumpara dun sa original. Ayan. Okay, kanina fire up muna natin. Okay, wala naman tayong ibang ginawa dyan kundi nagpalit lang tayo ng capacitor. Pinil out natin isang board na yan. At siyempre nag-check tayo na resistance muna bago natin kinabit yung capacitor na yan para i-double check kung may mga shorted. Itong diode na to, chinek din natin yan. Baka mayroong shorted or naapektuhan. Okay, tapos dito sa main amp, so nag-check din tayo ng resistance dyan. So buti naman wala tayong nakitang defective. Kaya confident tayo na i-plug in kasi wala naman tayong detect na shorted or leak sa dalawang channel na to. The next day. Dagdagan pa natin ng isang speaker para sa yung mid-high natin, yung kibler. Yung sa baba, ano yun guys, yung subwoofer o yung ating bagong gawang RCF na 18 inches. Okay, so nag-connect tayo ng male XLR sa channel C and D. Channel C and D. Ayan. Tapos siyempre channel C and D rin tayo nag-connect ng speaker. Ito na yun guys, itong portion na ito ang gagana. Tapos gumamit tayo ng connector lang dito ng RCA connector para magdugtong lang. At ito, cellphone ang ating gagamitin pang sound check. Okay, plug in. At power on. Ayan. Okay, yan. So, try natin.
Ayun. Ay, naka-bridge yata ito ah. Ay, naka-parallel yung volume. Ayan. Okay, at least gumagana. Tingnan natin yung sub. Ayos man. Ayun, gumagana. Gumagana. Wala tayong processor na ginamit dyan. So, cellphone lang yung ating gamit. Okay? Okay, so at least okay na. Goods na. Yan. Try nga natin yung channel A and B. Off muna natin. Lipat natin yung input. Lipat din natin yung output para sa speaker. Hindi rin natin galawin guys yung settings nila sa likod kasi wala yan yung settings nila eh. So sound check lang natin. Nawala na isa kong banana type kasi nahirap uli mag ikot-ikot ng ating binding post. Powerin ulit. Try natin. Ayun. Okay, so okay na. So okay na yan.